So, kumusta kayong lahat? Ngayon ay may bago na naman akong gagawin. Okay, so ang pagaganahin ko ngayon ay yung loob na portion nito, yung pinaka-gitna lang. So, iaayos ko lang yung camera para natututukan yung maigi. Okay, so eto na naman tayo ngayon. May panibago na naman tayong experiment. Ito pa rin ang gagamitin kong kalan. Okay, so ang pagaganahin ko ngayon ay yung loob na portion ng kalan na ito. Kasi dalawang chamber na ito. Dalawang channel. Sa isang chamber, dalawang channel. Ang una kong pinagana nung nakaraan ay yung sa labas. Ngayon naman ay yung sa gitna. Okay, so ito yung ibig sabihin sa inyo. Tanggalin muna natin yung ibabang portion. Yan. Okay, so kung mapapansin nyo, dalawa yung channel na ito. Yan. Bali, dalawa yan. Isa ito. Tsaka yung isa kabila sa malaking channel o yung malaking chamber niya. Okay, so hindi pa siya nalalagyan ng langis. Wala pang pondo yung gitna. Dati ang walang pondo niyan ay yung gitna rin. Tapos dinrain ko muna yung nasa labas na yan, yung pangalawang channel. Okay, so lalagyan natin ng langis yan. Ang pagaganahin ko ngayon ay itong portion na ito. Kasi dalawa ang aking dalawa ang pinaka gate valve na ito. So ang pagaganahin ko ito. So dito nakalagay yung ating pinaka daanan ng hangin. Ito yun. So itong lugar na yan, ito, diretso rito yan sa ilalim. Then pagdating sa ilalim, saka lang lalabas doon yung langis sa ating pangalawang channel o daanan ng langis. So ito yun. So lalagyan na natin na siya ng langis. Bali dito lalabas sa butas na ito yung pinakalangis. Saan na yung butas? Ayun. Okay, so yun ang pinakabutas. Okay, so bubuksan ko na yung valve at titignan natin yung performance nito. Okay. So yun yung pinaka daanan na langis. I-on ko na ito. I-double check muna kung nakasarado lahat ng ating gate, takip sa ibabaw. Okay, so sarado na siya. So bubuksan ko na yung ating pinaka gate valve. Okay, so ayan, binubuksan ko na. Titignan natin dyan. Diyan natin palalabasin yung langis sa gitnang portion. Antay-antayin lang natin at lalabas na yan dyan. Medyo pinupuno pa niya kasi itong lugar na ito. Okay, pag pinagana ko ito, dapat hindi ito mag-overflow sa kabila. Hindi siya magte-trespassing sa kabila. So, ang pinaka-purpose ko ngayong araw na to, paganahin lang itong portion na ito. Ito lang lalagyan ko ng pondo ng langis ng lugar na ito. Okay, so nagkakaroon na ng laman yung ating pinaka-salo. Medyo matagal yan kasi pinupuno pa yung salo, tapos yung daanan pa niya papunta rito sa ating pinaka-second channel na ito. Antay-antay lang natin na lumabas dyan yung kanyang pinakalangis. Maglalagay lang tayo ng kaunti dyan, tapos magsisindi na tayo.
Kasi kung punong-puno, mahirap pasindihin yan kapag maraming masyadong langis. So kung mapapansin nyo, yung kabilang chamber, walang laman yan. Okay, so ayan na. Dahan-dahan ang lumalabas yung langis natin dyan. Huwag natin pa pupunuin kasi mag-sisindi pa lang tayo. So yan pa lang ang lugar na yan ang malalagyan ng langis. Mga mahigit kalahati lang ang palalagyan natin dyan. Then isa-shutdown na natin yung ating bulb. Okay, so yan. Yan lang ang merong langis ha. Yung mga side na ito wala. Yan lang ang yan lang ang nagsusupply ngayon ng langis. Okay, so ayan, pwede na natin yung sindihan. So sana gumana ito. Okay, so iayos ko lang yung camera para kitang-kita nyo. Hindi ko lang masyado itututok. Mahirap na, baka masunog na naman ang aking cellphone. Yan. Kaya yan. Ay, hindi ka na. Okay, so lalagyan muna natin ng konting gas para madali siyang magliyab o madaling mag-init. Gamit na rin tayo ng fire kindler para hindi tayo pwede na isarado na muna natin bago natin ilagay ang fire kindler. Okay, so may laman na ito na langis yung ating gitnang portion na ito. Isasaraduhan ko na ito. Ilalagay ko na yung kanyang upper portion. Yan. Then paiinitin muna natin ng konti. Sisindihan natin, then saka natin buksan yung blower. Okay, so gamitan natin ng fire kindler para mas mabilis siyang mag-init. Wala nang gas yung ating paglawang layer ng fire kindler. Okay, so pagka magsisindi, medyo lumayo ng konti sa chamber. Okay, so yan. Painitin lang ng mga ilang seconds, so 1 minute o ilang segundo lang, okay na yan. Then, pwede na tayo magbukas ng blower. Ayun. Wala ko din. Kapag ka na may naiwan na apoy sa loob, pwede na natin bunutin yung ating fire kindler. Ibig sabihin, stable na yun pag may naiwan na apoy. Ayan, okay na yan. Okay, so hayaan muna natin yung uminit ng konti. Bago niya maibigay yung kanyang pinaka-total performance. Ganun yung naging tradition natin. Kainitin muna yung mga chamber bago makapagbigay ng total performance yung ating pinaka-kalan. Okay, so medyo nag-aasul-asul na rin siya ng konti-unti. Okay, so babalik na rin ko na yung camera. Mahirap yung ganito. Okay, so nagsisimula nang magbigay ng blue flame yung gitnang portion. Kung makikita nyo maigi, walang laman yung ating gilid na chamber. Para lakihin ko lang. Pwede mo kaya? Bali, gitna lang ang merong niyan. Gitna lang ang merong langis. Yung gilid na portion, hindi ko lang masyado maitutok yung camera eh. Wala yun. Walang laman na langis yun. Nakikita nyo, kumukulo yung gitna kasi sa kanyang portion lang merong langis.
So yan lang ang lugar na yan ang merong langis, yung bandang gitna na yan. Nalalakasan ko ng konti yung blower. Yan. Yan ang kanyang total performance kapag malakas ang ating blower. May kaunti ring kulay orange, kaya lang siguro sa hangin niya na nanggagaling sa labas na puwersa. Kaya lalay ko lang camera ko, parang baka masunog na naman. Ayaw mo kaya mapalaki. Yan, hinahan ko lang yung ating blower para mas na-visualize ninyo. Yan, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, walang laman yung mga gilid na yan. Talagang malinis yung ating gilid na portion. Okay, kukuha uli ako mamaya ng panundot. Susundutin uli natin yan. Okay, so far medyo okay naman ang performance na ito. Hindi na namamatay yung ating apoy. Yan, nakaka-recover na uli siya. Pagka sinalangan natin yan, tingnan natin ang kulay kapag sinalangan natin. Ay, naku, hirap na walang cameraman. Okay, pag sinalangan natin yan, tingnan nyo ang kulay ng magiging apoy niyan. Tayo, kung masyado makita. Ayan, blue flame din ang nangyayari sa kanya. Nagiging blue flame din ang dating. Okay, so okay din pala yung gitna lang ang pagaganahin. Yan, pagka nilalakasan yung pwersa, pag nilalakasan yung ating pressure ng hangin, ganyan ang lumalabas. So effective din, pwede rin pala yung ganito. Yan, pagka nag-iinit na talaga, nagbabago yung performance niya. Ang gumagana ngayon dyan ay ito lang, itong ano lang na ito. Ito lang, sa kabila walang laman yan. Ayun, nakita nyo? Sa kabilang chamber walang laman laman na langis ito. Dito lang merong langis sa kabilang ito. Ito lang merong langis. Yun lang ang gumagana ngayon diyan. Although na merong orange, pag sinasalangan naman yan, nagiging ano na yan eh. Nagiging blue flame na yan pagka merong nakalagay ng salang yan. Kaya okay lang yan. At saka yung ganyang klase ng apoy, hindi na nakakaitim ng kuwan yan ng ating kaldero. Okay, pagpalaki na ito. Ayan. Hindi ko mapalaki kanina. So, tignan nyo maigi. Ayan, yung ating labas na chamber ay walang langis. Malinis na malinis yan. Yung loob lang merong yung gitnang bilog lang merong langis. Yun lang ang gumagana ngayon dyan. So effective din. Pwede rin pala yung ganito. Bali ang gumagana pa lang dyan, ito lang itong ano lang na ito. Yung bulb, yan lang ang merong laman dyan. Ayan, yan lang may langis. Sa kabila, wala, nakadrain yan. Kaya walang langis sa kabilang sa kabilang side. Okay, so yan ngayon ang aking
experiment na tagumpay din. Pwede rin pala yung ganitong klase ng chamber na dalawa yung channel para tipid sa use oil. So kung may imagine ninyo, kung ang lahat ng chamber na yan ay punong-puno ng langis, parang matakaw sa kwan yun. Malakas sa konsumo sa use oil. Samantalang kung ganito, nami-minimize natin yung nagagamit natin na langis. Pwede nating bawasan yung dami ng level kasi masasayang lang kapag sabay-sabay na nagliliyab yung langis sa loob. Iisa lang naman ang nilalabasan na butas. Kaya ayan, kung makapapansin nyo yan, sa walang kalangis-langis yung ating gilid na portion. Yung gitna lang talaga ang merong laman yan. Ayan lang, yung gitna lang ang bumubulwak ko. Ayan. Okay din naman pala ang performance ng ganitong klaseng chamber. Lalayo lang ako ng konti. Parang sobrang init talaga. Lalayo ko lang yung cellphone. Ayan, nakikita nyo naman na ano lang, yung gitna lang yung meron. Kaya pagpapalakihin. Ayan. Ayan. Yung gilid na portion ay malinis. Yung gitna lang may bumubulwak. Okay din naman. Blue Flame din naman ang kanyang product. May konting orange lang. Kaya lang ano lang yan. Tolerable na yung orange na yan. Kapiranggot lang yan. Mga hangin lang na nanggagaling sa labas yan. Pagka nahahaluan lang. Kasi open pa yung ating ating ibabaw. Pero pag nalagyan na natin ng kanyan, ng salang, nagiging solid na blue na yan. Subukan natin salangan ulit. Kaya lang maliwanag eh. Yan. Yan, kung mapapansin nyo yan, asul na siya. Asul na yung naibibigay niyang kulay pagka nalalagyan ng salang. Yan. Gumagana yung mga butas sa ibabaw kapag nagkakaroon ng salang. Ayan o. Pero pagka walang salang, hindi siya nagana. Pero pagka nalagyan na ng salang, yan, saka lang gumagana yung ating mga butas sa ibabaw na portion. Ayan, napapansin nyo ba? Ayan. Ayan, gumagana na yung mga butas na yan. Pero pagka wala salang, wala, nag-invisible siya. Okay, so hindi ko matatagal at mainit na. Hawak-hawak ko lang. Okay, so ibababa ko lang yung ating salang. Ayan, pagka tinatanggalan natin ng salang, hindi masyadong nakikita yung performance ng mga butas na yan. Pero kapag may salang na, gumagana naman siya na maayos. Kaya okay lang. So, ayan, konting-konti lang ang nanonotice natin. Pero gumagana na lahat yan kasi mainit na yung ating chamber. Okay, so tagumpay din ang aking experiment na ito. Hindi rin nasayang yung aking pagod. Tagal kaya gawin na ito. Pag may tiyaga daw, may calandius oil. So nakukuha rin sa tiyaga-tiyaga. Yan, nakikita nyo talagang malinis na malinis yung ating labas na portion. Okay, so pag umahangin ng malakas yan, ganyan nangyayari. Kasi tapat ako ng bintana yan. Ang oras ngayon dito sa amin, ano na? Mag-11 ng tanghali. Ang ganda naman ng ano na ito. Asul na asul talaga. Sayang nga lang hindi makikita kasi pag sinasalangan hindi lumalabas yung mga laser na yan. Pero pag sinasalangan naman natin, nakikita nyo naman na lumalabas yung mga laser na yan. Kasi pang demo nga lang. Ang pinapakita ko lang kung paano mag-function yung gilid na portion ng ating yung gitna na bilog
Yun lang ang may pondong langis dyan. Yung gilid, kung makikita nyo, walang laman. Kita nyo, walang nakulo sa gilid, oh. Yung gitna lang talaga ang may laman dyan. Okay, so hindi talaga nasayang ang aking pagod. Gumana ng maayos yung aking experiment na ito. Napakahirap kasi gawin na ito. Hindi naman mahirap, matagal. Matagal lang talaga. Tiyagaan lang talaga. Ginagawa ko lang ito pagka vacant time, pagka may bakanting oras. Sayang kasi ang oras. Kaya yan, pag may bakanting oras ako, kung ano-anong naiisip kong experiment. So effective din pala yung ganitong klaseng style ng kalan. Yung dalawang channel sa loob ng isang chamber. Nung huli, ang pinagana ko ay yung outer, yung labas na ring na yan. So ngayon naman, ang pinapagana ko ngayon ay yung pinaka loob o pinaka tabi ng ating pinaka nozzle. So effective naman, oh. Ang ganda rin bumigay. Suwabe rin yung kanyang apoy. Okay, so lalakasan ko ng konti yung ating blower. Konti-konti lang. Yan, pagka nilalakasan, ganyan ang nangyayari sa ating apoy. Pwede namang pahinaan yan. Okay lang yan yung medyo orange na yan. Kasi naka-open kasi yung ibabaw ng ating chamber. Kaya pag may pumapasok na hangin galing sa labas, yan ang nagiging resulta. Okay, yung susunod naman na gagawin ko rito, papalitan ko tong ibabaw na portion na ito. Pwede namang palitan tong ibabaw na portion na ito. I mean yung chamber natin kasi di ba class ito. Pwede tayo magpalit ng chamber diyan. Iibahin ko naman yung design sa upper part or upper portion. Okay, so tatanggalin na natin itong ating ibabaw na portion na ito. Tatanggalin na natin yung pinaka-ibabaw na portion na yan, itong pinaka-chamber na ito. Para nakikita nyo kung gaano karami yung langis. Okay, so susundutin ko muna yung gilid. Ayan, wala siyang laman. Saan ba yun? Ngayon yung gitna, ayan. So ganito karami ang kanyang laman. So okay, tatanggalin natin yung ating pinaka-chamber para mas kitang-kita nyo. Kaya lang pagka tinanggal natin yan, magbabago yung performance ng ating apoy gawa ng may expose sa hangin yan. Okay, so ayan. Yan ang performance niya kapag tinanggal yung ating ibabaw na parte. So hihinaan ko yung para nakikita nyo kung anong nagliliyab dyan. Ang blower. So yan. Kung makikita nyo, yung gitnang portion lang talaga ang nagliliyab. Yan. Init hindi ko masyado ay. Teka, baliktarin ko na lang yung camera para nakikita nyo. Yan, kung mapapansin nyo, yan, yung gitna lang talaga ang nagliliyab sa kanya. Yung gilid na portion, dito sa side na ito, wala.
Yan, malinis yung ating gilid na channel. Walang langis. Yung gitna lang talaga ang may langis, kaya yan nagliliyab. So yan. Malinis yung ating mga gilid na portion. Kaya makakatipid kapag gusto magtipid, isang channel lang ang pagganahin, okay na. Makakapagluto na. Okay, kung lalakasan ng blower, ganito ang performance niyan. Yan, pagka nilalakasan ng blower. Yan. Ito nyo, maalimbok yung gitna. Oh. Okay, so hinaan ko ulit yung ating blower. Tapos, ibabalik ulit yung ibabaw na portion. Hirap nang walang cameraman. Hindi ko maset na maayos. Teka. Yan. Pwede na siguro yan. Ayan. Ayan, pwede na siguro. Ibabalik ko na uli yung yung pinakatakip natin. Okay, so naibalik ko na yung takip. Lalakasan ko ulit yung blower. Okay, so nilakasan uli natin ang ating blower. Dahan-dahan ang back to normal operation yan. Yan, nagsisimula na uli siyang magkaroon ng blue flame. Yan. Dumapalaki, laki natin. Yan. Yan, normal operation na uli yan. Okay, so yung gilid natin yan yung gilid na yan, walang kalaman-laman yan. Tawag doon. Ayan. Wala siyang kalaman-laman. Yung level ng ating pinakagitna, yan, ilulublob ko. Yan, ganyan karami ang langis na nasa kanyang levelasyon sa gitna. Okay, so ayos ko ulit. Hirap na walang cameraman. Ganito na nga lang. Pag nahanginan talaga, nagbabago siya ng kulay. Okay, so nasa normal operation na uli siya. Okay, so okay na yung performance nito. Yung blue, ano naman na yan, yung orange na yan, nawawala naman yan kapag sinasalangan. Ayan, pag lumalakas ang hangin, yan, nagkakaroon ng orange. Pero bumabalik din ng blue flame. Ayan. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. At maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea kung paano makakatipid ng paggamit ng malalaking chamber. Pag malalaking chamber, pwede palang hatiin. Pwedeng maglagay ng division para yun lang ang pagaganahin. So nakita nyo naman ang performance niya. Ayan, no? Walang laman yung gilid niya. Yung gitna lang talaga ang merong dyan, ang merong langis. So okay naman ang performance niya. Okay, so ayan.
Ito na ang aking invention. Yan ang kanyang pinaka-performance. So, hindi talaga nasayang ang aking pagod. Okay naman ang naging result. So, maraming salamat sa tumangkilik sa aking channel. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong klase. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa mga ganitong klaseng mga kalan. So yan, back to normal operation na uli yan. Ayan. Okay, so until then.